Yung mga kalahi, 600 parallel groups nagsanib puwersa para kay BP Sara. Malupit to, ang tindi nito. At ito'y pinamunuan ni Mayor Baste Duterte. At ito'y tinawag na Rage Coalition. Ang tindi po ng speech dito ni Mayor Baste. Kung gaguhin niya kung sabihan niyang bangag itong si President Bongbong Marcos Talaga namang malupit pag nag-speech ito si Mayor Baste. Okay, wag na natin patagalin. Anong gusto nila? Lalamasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat! Ayun! Total, nag-announce na ang Vice President na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. Wala nung dahilan. Oh? Kampanya na po ito. Kabubulol pa. Uumpisahan na po ng mga grupo at pangungunahan ito ni Mayor Baste ang kampanya. Bakit? Si Risa Hontiveros, di ba, nangangampanya na rin? O mamaya, babanata natin yan. Tuloy po natin. Maganda na po sa inyo lahat. Former Speaker, Dr. Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Albusi, Congressman Leandro Reviste, Atty. Jimmy Bondok, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Hinlo, Atty. Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Prestigio. Yun! Pagkinang Bino, General Esperon, good to see you, sir. And kung mga hindi mo nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Sino ba hindi nabanggit? Baka nagtatara kayo, tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala, talo si Marcos sa Davao Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nila yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign. Yun talaga yung ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga-Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis naman yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Tama. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. So, yan po yung ginawa naming kampanya nung 2025, no? Tanggapin nyo lang. Yan yung vote buying na ginagawa nila Tanggapin nyo lang, pero wag nyong iboboto kung sino man yung mga nagbibigay sa inyo. Ganon kasimple yung kampanya. At nagtagumpay po ito sa kabila ng pandaraya nila. Naka-5 senador. yung PDP ba yun? Hindi, yung opposition. No? Naka-5 senador. Kakalain mo yun. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 milyon, matatakot namin yun, di bukas patay na kami. Takutin na yung 2 milyon na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why
awa ng Diyos, pasalamat ako sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, kailangan politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Awatan na! Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung kampanya noong 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Lupit. Malupit yun. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Lahat naman po ng mga bumoto kay Bongbong Marcos, yun yung inaasahan ini-expect. Dahil yun yung nila kampanya nila ng mga Marcos no? Na babawi sila at patutunayan nila na nagkakamali yung mga kalaban nila. Yun yung ini-expect natin Talagang maganda yung gagawin ni Bangag. Kaya lang, talagang siguro nung naging presidente siya, lalo siyang gumamit ng gumamit. Lalo siyang na-addict. Kaya, ayan, nagkaganyan na po yung utak. Nabaliw na po. At ito pa, nagkaroon pa ng sakit, no? Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Pastel, May sagot na kaya si Auntie Claire? Mahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi sana man yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather na ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktator na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, Bangag na Dias Malacan yung karon. Kita niyo yung nasa UN siya, nasipon. May ChatGPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos nagkakasuran ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan ChatGPT. So, ang suspetsa ni Mayor Baste, kaya tulo yung sipon ni Bongbong Marcos sa UN habang nag-i-speech siya, yan po ay epekto ng pulburon. Yan po yung epekto. At yung kinikwento ni Mayor Yorme tuloy, iba pala yun. At yung kinikwento ni Mayor, yung People's Initiative na pinapapirmahan ng Kamara, doon sila lumabas. Doon sila nag-umpisang lumabas kasama si Tatay Tigo. Kasi parang term extension nga ang gustong mangyari ni BBM. So, pumalag agad sila. Nag-conduct ngayon ng
malakihang rally sa Davao, sa Cagayan de Oro, na yung mga unang rally, napakarami po. Daang libo po yung mga rally na yon. Pinangunahan din ito ng mga taga KOJC, naalala nyo? Kaya pinag-initan si Kibuloy at si Tatay Digong. Ay, kita nyo ngayon, nakakulong na sila. Kaya sila pinag-initan dahil napakarami ng mga rally nila. At yung pagrarally nila na yon, nilabanan nila yung People's Initiative. Umalma rin yung mga nasa Senado. Kasi yung People's Initiative na yon, matatanggal na yung Senado. House of Representative ang matitira, kaya umalma rin sila. Yung pala, talaga namang ginastosan, may bayad yung mga perma, illegal po yun. At yung laging binabasa ni Tatay Digong na Constitution, no? Yun yung kanilang pagrarally na hindi pwede. Meron tayong Constitution na sinusunod, 6 years lang ang presidente. So, ayan, naikwento lang natin. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo, marami tayong parallel groups. Pinapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebo. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po niya. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalamasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Kapag ikaw ay presidente, nasa executive ka, tapos kumbaga babanatan mo yung mga in-appoint mo, yung mga nasa administrasyon, magre-reflect yun sa'yo. Kaya yung sa speech niya sa anong tawag nito, State of the Nation, yung mahiya naman kayo at lalabanan niya yung corruption. Sino lalabanan niya? Yung mga in-appoint niya. Ha? Kasi yun, malapit na siyang mabuking, malapit nang magalit ang taong bayan, inunahan niya para kunwari wala siyang ninakaw, para kunwari hindi niya alam itong nangyari, para kunwari wala siyang kinalaman. So nililigtas niya yung katawan niya. Ganun yung style niya, yung discarding ginawa. Pero unti-unti nalaman natin, meron pala mga deliveries na mali-maleta. At eto na si Saldico, kumanta na rin si Adrian Bersamin. Meron siyang video ginawa at binigay kay Leandro Libiste. Marami na pong ebidensya na isa sa mastermind ay si Bongbong Marcos. At alam na rin natin yung kapartner niya, yung dating speaker na si Romualdez. Ang ginawa talaga nila, pinagkaisahan nila ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kasama na yung mga magnanakaw sa Congress, sa Senado, pinagkaisahan nila
ang mamamayang Pilipino. Tuloy. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nila idiliko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Yan ang preba. Yung resibo. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni si Ungar ng panahon. Hindi, lahat yan kasi sa inyo na upo eh. The most corrupt. Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit hindi nila kaya babaan yung yung panawagan ni Leandro Reviste? Di nila kaya siwala ng sila na nakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfect kahit talaga pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because it's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan pa gagastusin niyang pera niya kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mo yung kanin mo? Gusto mo 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Ano yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila natukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita na yung mga matatanda na mamalingki sa umaga, magdadala ng bayong. Tapos mahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo na lahat. Hindi siya nakatingin sa pagkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay ang buwan eh. Gusto ko man yan, pag-ihita nila ako. Para ano naman, pahinga na ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Yan yung sinasabi ni Baste, no? Itong mga mayayaman, hindi nila nakikita, para silang bulag, no? Hindi na nila nakikita yung mga kababayan natin naghihirap. Tayo naman, ako, hirap na rin po sa panggastos. Pero sila, talagang mayayaman na sila, hindi sila makontento, no? At may pinakitang picture kahapon lang yon, si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos kumain pa sa Soler, sa 7-star na yatang hotel na yan sa Soler. Napakamahal po ng pagkain doon, no? Maaatim kung si Presidente Duterte hindi yata ginawa yan kahit isang beses, hindi niya magagawa yun. Kakain siya ng mamahaling pagkain. Di ba may mga new baby, ang tawag doon? New baby. Ano bang tawag doon? Basta yung mga anak ng kontraktor. Kalimutan ko. Nakalimutan ko yung tawag. Tagal-tagal na kasi. Di ba kumakain sila worth 700,000 isang palpak, isang kainan, di ba? Siguradong 100,000 yung binayaran ni Bongbong Marcos sa kanilang kinain na yon. Dahil napakamahal doon sa Soler. So yan, kahit alam nila maraming naghihirap, talagang pinapakita pa nila yung kanilang luxurious life. Ang kakapal ng muka.
ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Ilan to po? 600. 600 parallel groups. Ano ang sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Yung! Okay, paliwanag ko lang yung parallel groups, no? Ito po yung mga mga participants, no? Mga nakipagkaisa, nakipag-alyansa. Ito po yung mga random groups at mga independent groups, no? At yung Rage Coalition, ito po ay Reform, Alliance, Good Governance, and Accountability. Yun yung, dun kinuha yung Rage and Coalition. Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan ko ano nasa isip ng kapatid ko. Yan. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Francis kanina, may galit tayo. Galit tayo, tayo galit dito. Kaya nga tayo nag-ibot-ibot kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha? Yan. Noong 2016, si former President, si Rodney Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But, it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik? Ibibigyan ngayon. Drugs and corruption! Yun! Ang dami po talagang nangihinayang sa ginawa ni Tatay Digong. At yun yung ikinatatakot niya na pag siya'y bumaba, baka magsibalikan yung mga drug lord, mga addict. At magsibalikan din ang corruption. Ganun nga ang nangyari dito kay Bongbong Marcos. Kaya nilabanan niya yan, si Bongbong Marcos. Hindi naman siya nagtaas ng ibang kandidato, nagtaas ng kamay. Kala ko, kay Isko siya eh. Kung sakaling itinaas niya ang kamay ni Isko, baka, ewan ko, pero sobrang layo na ng pagitan ng advantage ni Bongbong Marcos nung panahon na yon. Kung sakaling itaas man niya yung kamay ni Isko, hindi naman siguro siya magpapakyaw, lalong ayaw niya kay Lacson, lalong hindi pwede si Lenny. So baka hindi rin manalo si Isko kahit itaas niya yung kamay. Pero nag-warning si Tatay Digong na wag lang sana magkamali ang mga tao, pero ito na, nagkamali na tayo, na swindler tayo, sabi nga ni Mayor Baste. Ibig sabihin po ng swindler, nabudol tayo, naloko tayo. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O sino na ba ako rin? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun eh. Si Amy. Ang dito yung kapatid niya, malagay na ba? Tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unify tayo. Yung may mga differences tayo kasi na tayo mayayabang eh. May mga okalari yung mga differences. Ano mo makakawin natin yun? Tama! Kalawang, bugin mo yung mga buwan. Sa
sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan Yun, tama yun. kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayo kumilos. Yun! Kilos na. Una, hindi atin ang mainstream media. Ayun lang. Pinakamalaking, pero wala naman di maniwala sa kanila ngayon. Actually, if you are biased towards the article or the headline, you will support the headline. Eh, yung ano lang, traditionally, sanay yung Filipino na, or not really the Filipinos only, but the entire world, that they look up to the mainstream media. Kasi yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And now, it is very well manipulated. Yes! I'm not blame them. May iba na talagang rapid na anti-Duterte ng mga tulad ng Rappler. Ayun. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag nalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ikakatao, kahirapan, gamitin yun, the bureaucracies of the government have been weaponized by this administration. Correct. So, intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Yun. Yun na. Ha? Kampanya na po. Naalala ko tuloy si Donald Trump. Ganito yun eh. Siguro 2 years bago mag-eleksyon, nagsasalita na si Donald Trump sa mga stadium, di ba? Ha? Nagsasalita na siya. Marami na siyang kumbaga parang kampanya na, pero hindi pa kampanya. Marami na siyang batikos sa gobyerno. Kasi pinupunan niya yung mga pagkakamali ni Biden. At nagkaroon siya ng mga 3 o 4 na kaso. Kinasuhan si Trump. Parang ganito rin ang ginagawa kay VP Sara, impeachment at kung ano pang kinakaso sa DOJ o sa ombudsman ni Trillanes. Ganyan din po yung mga dinanas ni Trump. So ganyan na po talaga ang labanan ngayon. Pero hindi nagtagumpay yung mga kalaban ni Trump hanggang sa eto na. Tinira na siya ng sniper. Buti nakaganon siya, nakalingat yung ulo niya. Sa tenga lang tinamaan. Kaya ito nakikita ko kay VP Sara. Dahil wala talagang pwedeng tumalo. Dapat magkaroon siya ng siguro pag-iingat. Ang ginawa ni Trump noong nadaplisan siya sa tenga, ang ginawa niya indoor rally na. Siguro sa pero mahal nga lang, no? Siguro sa maliit na venue lang, may basketball court, naka-aircon, so doon na lang yung parang rally niya. Pwede niya nang umpisahan ngayon. Opo. Kaya lang, medyo mahal yun. Magre-rent ka pa ng mga indoor na naka-aircon. Medyo mahal nga lang yun. Kasi sa indoor, medyo safe doon. Kakapkapan po ng mga security detail ni VP Sara yung papasok doon eh. So, wala nang pwedeng
magkaroon doon ng sniper. Unless kung sa labas, doon po prone to sniper ang ating Vice President. Wala naman yata yung kagaya kay Trump na mayroon din nasa taas, nasa bubong, mayroon ding security na nagte-telescope at gamit yung barel na may telescope. Doon po nila nakita yung yung sniper at nung pinutukan nga si Trump, pinutukan na rin nila. Doon patay agad yung sniper. So yan po ang kinatatakot natin. Pero iba po dito sa Pilipinas. Ang style po sa Pilipinas, talagang pumapasok ka sa kahit maliit na kalye. No? Makikipagkamay ka, ganun po yung style dito Pero this time sana, ganoon. Sa indoor mag-rally si VP Sara para sure. Siguro naman, baka kaalyansa yung mayor, si mayor na lang gumastos sa event place. No? At dito po, mayroon pong isang nag-aambisyon. Kasi ito pa lang yung nakikita natin na naghahanda din. No? Si Risa Hontiveros. Tignan niyo po. Ayan. Wait lang. Ito na. Ay, may music pala. So, tatanggalin na lang natin yung music. Ayan. Ayan, kumakampanya na. Ayan, sabi, lolo't lola sa National Center. Ayan. Ay, kampanya na po ang ginagawa niyan ni Risa Hontiveros. Pakaway-kaway, payakap-yakap, no? At ito po yung recently lang interview ito ni Risa Hontiveros. Pero mga a few days na po ito. Handa ka ba tumakbo sa pagkapangulo sa 2028? Ayun. I think isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili. Kailangan Ayun. maghanda. Maghanda. First priority, pagkaisahin, i-unify, i-unite. Maghahanda daw, lechon, ano bang handa? Yun yung sinasabi niya, unity, unified, no? I-unified daw. Anong i-unified? Lahat ng oposisyon? Ano ba oposisyon? Komunista, dilawan, pati ba administrasyon? Kailangan mag-unified para lang matalo si VP Sara. Kasi kung ikaw lang mag-isa, malabo mong matalo si VP Sara. Kailangan mong makipag-collaboration sa iba pa para hindi na sila kumandidato. Kasi pag kumandidato pa si Lenny, kandidato pa si John Vic Remulla, o kahit sino, no? Mahahati pa yung boto. Yun yung gusto niyang i-explain. Kailangan isa lang ang tumakbo. Kasi maghahati-hati pa sila ng boto. Para meron silang chance na manalo. Pero kahit na isa lang ang tumakbo, kahit one-on-one sila ni VP Sara, ate, imposible ka pong manalo. Imposibleng talunin mo si VP Sara. And kasabay nun, and second priority, kailangan ako at bawat isa sa amin maghanda sa posibilidad na yon. Dahil Anong handa? napakalaking trabaho na kailangan talaga ng ating bayan at kailangan kung sino man sa amin ay tumakbo, kung maging Pangulo o Vice Presidente, dapat talaga ibubuhos ang buong sarili and kailangan up to the job kami. Shush! Agay! Meron pa tayong nabasa. Ito, matindi rin ito. Pero, hindi ko alam kung sinabi nga ni Risa Hontiveros ito. Hindi pa natin na-verify. Ayon sa 1987 Constitution, kapag ang presidente ay patay na o wala ng kakayahan para gampanan ang kaniyang tungkulin sa bansa, hindi pwede na ang vice presidente ang papalit sa kanya. Nagpapatawa.
kundi ang Senate President ang automatic na papalit at maging presidente ng Pilipinas. Alam ko naman siguro na alam ni Risa Hontiveros ang Constitution. Baka hindi si Risa Hontiveros ang nagsabi nito. Ewan ko. Baka yung mga bataan niya rin, uso ngayon yung ginagawa ng kampo ni Risa Hontiveros na fake news me. Yung mga fake news na lumalabas sa kanya, baka siya rin yung may kagagawan. Para magmukhang api, kunwari. Parang, kunwari, ginigipit or inaapi siya. Yung poor me, parang ganon. Fake news me, yan po yung nauuso. Ganyan din po ang ginagawa sa administrasyon o ng administrasyon. Magawa sila ng fake news, no? Para pick upin ito ng mga DDS. Sila rin naman ang may kagagawa nun. Yan yung yan yung mga discarding ngayon ng mga kalaban. Kaya medyo ingat-ingat po tayo. Pero sinabi ko naman, hindi natin alam kung si Risa Hontiveros nga ang nagsabi niyan. Pero ayon po sa Constitution, walang ibang pwedeng humalili kundi ang Vice President. Ganon din po ang Constitution sa iba't ibang bansa na mayroong presidency. Maliban na lang kung iba yung kanilang Constitution, kung kingdom, no? Halimbawa sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, baka mga pamilya po yan, dynasty po yung namumuno dyan. Ganon din sa sa Dubai, mga dynasty po yung namumuno dyan. Anyway, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you for next time. Bye!